OOTD! 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 Oras ng opinyon, talakayan at diskusyon. Yung utak mo maliit, pagganahin mo, ha? Silang maghatid sa atin ng balita, kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Yay! Happy birthday! Oh my God! Dalawang araw na lang birthday ko na, of course, no? But just the same, kahit birthday ko, magtatrabaho pa rin tayo at maghahatid tayo ng saya at ligaya at lalo na sa mga team abroad natin na namimiss ng Pilipinas, ibibigay pa rin natin ang inyong bagong tahanan, ang OOTD! Oras ng Opinyon. Talakayan at diskusyon. With my nanay na pareho kaming mga rainbow colors, di ba? Yeah. Kasi we really have a light love life. Wala akong love life. Oo. Nanay Jobert Sugal dito. Naku anak, Derek Chops mo ng sala. Buti ka pa. May love life ako, yung anak ko na eh. Oo. Siyempre, andyan anak ko. Yeah. Anak ko, apo ko, tsaka daughter-in-law ko. Masaya na kami. At tsaka si Marisa. Masarap magluto ng adobo yan. Diba? Kaya doon palang buhay na ako, no? Ngayong araw na to, mga OOTians, ito din ang grand reopening ng Celebrity Drip and Wellness Spa. Yes, located dyan sa may New York, sa may Richmond Building, New York corner, E. Rodriguez Avenue, Quezon City. Sa mga gustong magpa-drip at gumanda ang inyong mga skin at pamboost ng inyong mga energy, pasyal na po kayo dito. And at the same time, yung mga gustong magmasahe dahil na kaya grand reopening, meron na siyang steam, may wet area na ngayon ang Celebrity Drip and Wellness Spa. Meron na siyang steam bath, meron siyang shower area, and you can have your party, spa party. Mag-message lang kayo sa amin sa Celebrity Wellness Spa. Makikita nila yan? May page ba tayo? Yes, may page tayo sa Nike. Kaya kung gusto nyo magpa-party with your spa, message us at bibigyan namin kayo ng magandang party event. May party naman tayo kanina. Oo, kasi di ba advanced birthday celebration mo yun? Dahil nga nasa Puerto Princesa ako, of course, no? Ngayon, diretso na tayo sa This Is It! Politics. Oo, eto na. Last Wednesday kasi, that was June 5, ay nagkaroon na ng executive session. Ang grupo nila, ang committee nila, Senator Riza Hontiveros, tungkol kay Mayor Alice Guo. Yung issue kay Alice Guo, nagkaroon sa ng closed door meeting at saka palitan ng mga confidential informations with different agencies, no? Mga Interpol, maraming agencies ng bansa, lalo na concerning security, national security. So yun nga, hindi pa niya may divulge ni Miss Risa yung kung ano na pag-usapan lang because confidential nga at ito ay maririnig natin sa public hearing na isasagawa nila very very soon. Pero bago kasi sa public hearing, magkakaroon muna sila na isa pang briefing, sabi ni Senator Risa. Kaya yung mga atat na atat yung mga press, nung napatawag sila ng press conference para kapihan sa Senado, tinatanong siya kung meron bang kung saan napag-usapan ba nila, lumabas ba na si Alice Guo ay citizen ba talaga ng Pilipinas or citizen ng China. Ngayon sabi niya, kami naman mga kaibigan, simple lang naman sagot yan mga presumptions lang yan for now Sabi natin, hanggat kasi nakatutok sila sa Pogo issue na yung mga criminalities di umano, no, na nakapaloob sa mga Pogo businesses, no, ay di ba, mga human trafficking, kasi ang dami na nangyari sa Porac, Tarlac, sa Porac, Pampanga. Porac, Pampanga, maliban sa, di ba, Bamban yung kay Alice Guo. Sa Porac, Pampanga ay may ni-raid na Pogo. Pero balita parang nasunog yata, sinunog or something. Parang may interrelation sa Bamban, Tarlac na Pogo nila. Naglalabasan ng mga bagay na hindi natin alam. Yes. At tinatanong din yung malaking Pogo outlet dito sa Cavite, yung sa Island Cove. Island Cove. Na, di ba ang Island Cove, di ba may-ari niyan si Remulla, the Remullas? Paano yan? Siya ang Department of Justice Secretary. So, di ba, ay nako, ang hirap. Sabi nga natin, ang Pogo
ay sabi nila daw ay hindi raw maganda para sa Pilipinas kasi marami mga nangyayaring kriminalidad. Pero tandaan natin, ang Pogo is still legal. Hanggat hindi siya na illegal at nababan, nandyan siya. Andyan siya. Legal siya. That is legal. That's business. Sino ba talaga na sino ba dapat ang mag-ano ng illegal itong Pogo na to? Hindi, dapat may ano ang presidente dyan, sabi ni Senator Risa. Kasi ang National Security Council, parang ganyan, ay sila ang tamang agency na may hawak ng concern of the national threat, no? Sa security threat sa bansa. So dapat ito magkaroon karoon sila ng dialogue with the president at the president can decide on it. Kasi pag sinabi ng presidente na gawa na kayo ng batas, gawa na i-amend yun ng ganito, tanggalin na yung Pogo na yan kasi hindi yan magandang ano sa Pilipinas kasi hindi naman nakakapagbigay talaga ng mga maayos na trabaho yan sa Pilipinas eh. Sabi nga Senator Jinggoy, he is against sa pagtanggal ng Pogo kasi sayang din naman daw kasi yung mga job opportunities ng mga Filipino. Alam mo, matagal na, sabi nga ni Senator Risa, matagal na ang issue yan, yung sasabi na sayang yung may papasok ng mga trabahador, mai-employ ng mga Filipino kasi hindi naman mga Filipino talaga mai-employ nila. Actually, yung sa island ko, Chinese nationals. 30,000 na Chinese nationals daw yun. Actually, yung dinig ko, hindi nga 30 yun eh. Ibinaba pa nila eh. Ang balita ko, 50 yun eh. 50,000 Chinese nationals doon nakatira. Naka-house doon sa Island Cove. At kung ano ginagawa sa ibang Pogo, yun yung ginagawa sa kanila. Pero still, we can't do anything about it. The citizenship of Alice Goyal remains Filipino hanggat na-cancel nyo. Kasi pag na-cancel nyo yan, pwede na kayo mag-kuwaranto na di ba ang Solicitor General mag-issue ng kuwaranto para ma-disqualify siya sa kanyang posisyon. Kasi as of now, she's suspended yata as mayor of So si vice mayor muna ang mayor nila. So hanggat hindi na nakakancel kanyang birth certificate na ganyan, na puro naman irregular ang mga nakasaad doon, she's still a Filipino. Kasi covered siya ng ng Until proven. Tapos pwede na siyang paalisin pag wala na siyang birth certificate. At yung Pogo na yan, hindi naman pwede yung basta-basta tanggalin niya. Hindi naman pwede sabihin na illegal yan kasi Legal. Nandyan siya, hindi siya nababan. Saan papunta to lahat, Tay? May pera sila eh. Pag may pera, alam mo naman dito sa atin, walang natatangkal pag may datong. Diba? Ano yun nakakalungkot, no? Si Mayor Vico ng Pasig City. Ang isa sa mga ilang mayors na tumanggi dito sa ganitong klaseng kalakaran. Ay, talaga mahigpit na pinagbawal na talaga yan. Kahit mga e-games yata, yung mga electronic games, parang bawal sa kanya yan. Alam mo kasi, ito yung decision to ng mga local executives. Nasa kanila yan eh. Kung sila papayag na ang kanilang lugar ay pwedeng lagyan ng Pogo, lagyan ng ganito, sila ang nagdidesisyon yan. Pag sinabi ng ayaw nila, hindi na mapapayagan yan eh. Dito rin makikita na kung anong klaseng liderato ang meron yung mga kagaya ni Mayor Vico Soto, no? Yes. Iba-ibang batas kasi sa bawat bayan. 'Di ba? 'Di ba parang traffic lang yan eh. 'Di ba? Ibang batas sa Makati, napaka-stricto yun sa trapiko. Iba rin ang batas sa Quezon City. Dati, kapag 'di ba, may window pa yun dati, before. Pero ngayon, depende sa Makati yan. Pag talagang coding. Ganun sila. So sana lang matapos na to kasi alam mo, sana masampulan na to eh. Kasi natatabunan ng mga bagong mga balita eh. Natatabunan kung ano-ano mga bago na naman nalalabas na issue. Na wala na yung issue dati. Nasa na si Kibuloy. 'Di ba? Ang laking issue noon. Pero hindi na mahuli-huli. Ang liit ng Pilipinas, so bakit hindi niyo mahuli si Kibuloy? Lahat kayo senador. At the end of it all na, it's the political will. Para moro-moro lang eh. Para moda bill. Na nakakalungkot na isipin na tayo nandito ay pinag-uusapan natin, but just the same, sana ang lahat ng mga moro-moro na sinasabi mo ay mapupunta sa isang magandang kadahilanan kung bakit nila inopen ang lahat ng ito. Oo nga, Diyos ko, nakakapagod na rin. Actually, nag-enjoy lang ako manood ng Oo, nakikita ko na yan. Nag-enjoy ako kasi parang, di ba sabi nga namin ni Chang, para siyang teleserye sa Senado, di ba? At sana yung magtapos ng tama. Sana. Para sa mga nakararami, ang kadahilanan ay people like us will get something beautiful from this. Yes. How will you gain our trust? Diba? Diba? Paano mag-gain ng trust ng government natin kung wala silang nasasampulan? Yun. Puro na lang sila process. Wala natatapos. Okay?
Kayo mga OOT dyan, kung may mga gusto kayo i-komento dyan, at kung gustong sabihin about this issue, this certain issue, or kung may mga alam kayo, you can message and do your comments right now. Para at least magkaalaman tayo at magkatulungan tayo dahil mababasa tiyak ng lahat ng mga OOT dyan siyan. Yes. Diretso na tayo sa latest bihis ng showbiz. Ay, alam mo, isa ito sa pinaka-cute para sa akin, sa pinaka-charming. I love this girl so much sa kanyang hosting, sa pag-artisan, sa pagkanta niya. Kahit wala siya sa tono, I love her so much. We're talking about Miss Ann Curtis. I love her. I love the way you said it. Curtis. Curtis. Diba? May American accent. Australian siya. Yeah. American. Alam mo, every time na may dumadaan sa My Day ko sa FB, yung mga videos on Curtis na nagbabardagulan sa Levi's ganda, ay nakaka-cute talaga siya pagka yung hirap na hirap siya sa Tagalog. Tapos, she owns up sa kanyang mga pagkakamali, nagsiself-deprecate siya. Natatawa ako sa kanya, naaliw talaga ako sa kanya. Ang galing niyang magpamahal sa tao, nanay. Oo. Parang walang galit sa kanya, no? At wala siyang effort para mahalin mo siya. Parang minamahal na lang siya at binibigyan na lang ng tao yan. I've never heard of something negative about this girl. She did something like, I can buy this bar. Ganon, mga ganon. Before, may yeah. ganyan siya. Pero, after nun, minahal siya at ginawa na lang pang-meme itong I can buy this bar. Oo. Pero, kasi para may pinanggagalingan, nakainom yata siya that time. At mayaman naman talaga si Ann Curtis. Isa sa pinakamayamang artista ng henerasyon niya. Ay si Miss Ann Curtis. She's so good sa hosting, sa variety show. Itong noontime show, it's showtime. For some reason, Sonay, hindi mo expect na isang kagaya ni Ann Curtis na hindi marunong magtagalog ay minahal at niyakap siya ng mga Filipino audience. But she's very intelligent at she's so witty. At iba yung charm niya every time na nagtapon siya ng dialogues niya. Maaliw ka, matatawa ka. My God, na-imagine ko yung pagiging concert queen niya, di ba? Siya yata ang pinakawala sa tono na nakakapuno ng Araneta Coliseum. Napuno niya ang Araneta Coliseum at nag-enjoy ang lahat ng mga nanood. Na hindi mo napapansinin yung kanta. Diba? Yan ang natutuwa ko sa kanila ni Vice pag niloloko siya ni Babardagulan na sila. Pag sinasabi ni Vice na, may sinasabi si Vice, tapos about a song, tapos hihiring ta kagad ni Ann kasi excited si Ann na nakantahin yung lines, sabi niya, pero wala sa tono, di ba? Tapos lulukoy siya ni Vice, hampas-hampasin si Vice, sabi niya, Diyos po, kanta ko yung sinira mo na naman. Yung mga ganon, ang cute-cute. I love her. Siya ang nagpapabalanse sa maraming bagay sa Showtime. Sana ganyan ang mga host, di ba? At hindi siya bastos. Hindi siya bastos. At saka, she's very honest. It takes a lot of honesty para makapag-perform siya na gano'n na. Kasi wala siyang tinatago eh. At saka na sobrang galing niyang umarte. Oo. Hindi mo matatawaran ang lahat ng mga ginampanan niyang mga roles sa lahat ng mga pelikula at teleseryeng ginawa niya. And she's so beautiful, no? She really has that kind of beauty na hindi mo mariresist. Totoo, no? May anak na ba siya? Teka. Meron na siya. Meron siya, diba? Sila ni Erwan Yusuf. One lang. Isa lang. Erwan. Erwan. R2. Naku, R2. Diyos ko. Alam mo, hindi ko nahuli. Ang hina na utak ko. Ikaw ba na hindi? Pero Miss Ann Curtis, isa kang biyaya sa Philippine industry, sa movie industry, at saka sa television industry natin. You always make our day. At patuloy mong ibigay sa amin yung ganoong pakiramdam dahil isa ka nang naging inspirasyon sa maraming tao. Oo, napaka-positive kasi ng outlook. Kaya gusto ko siya eh. Alam mo, tuwing nakikita ko siya, if only for her. That's why I watch Showtime. Napapanood ko siya minsan. Kasi pambalanse talaga siya. Ang gaan niyang panoorin. Oo, just ko. Kagaya ng susunod na pag-uusapan natin ay. Oo, kasi lawak din ng bibig niya. Ng bibig nito. Parang sila malaking bibig nito eh. Na ating kaibigan. Si Miss Melanie Marquez. Yes, ang aking friend. Na-miss ko na siya. Anong pinakabago kay Miss Melanie Marquez? Lagi naman may bago dyan eh. Kailan hindi kami nakakapag-usap lately? Ewan ko sa'yo, babae, ba't di mo ako tinatawagan? Mukhang hindi ka sumasagot. Ano pa nangyayari sa Ining? Ano yung tawag ko na si Melanie? Marami mga kwento si Miss Melanie Marquez at marami na-inspire sa kanyang kwentong buhay, ng kanyang buhay. Alam mo, totoo naman siya Miss International. Miss International taga ang title niya. Totoong corona yun. At sabi niya, Miss International din siya kasi iba-ibang father ng kanya. Hindi naman lahat. Kasi ang unang-unang asawa niya, hindi asawa, partner si niya. Lito Lapid. Lito Lapid, anak siya, si Manolito. Ang sumunod niyang anak ay si Mazen.
Si Mazen, ang kanyang father ay si Hamid Alzira. Wow. Oo. Ng, saan ba to? Ng Taga-ibang bansa. ibang bansa. Tapos, ang sunod dyan, eto na, kaya Si Michelle D. Si Michelle D at saka si Maxine. Yes. Anak niya to kay D. Mr. D. Si Mr. D. Oo, si Derek D. Derek D. Oo, Diyos ko. Sunga-sunga ko, ha? Tagal kong kasama sa bahay silang dalawang mag-asawa. No? Si Derek D ang natatay nila, Maxine at saka ni Michelle. Tapos after that, ay nag-asawa na siya. Naghiwalay din sila noon. Naging asawa niya huli ay si Attorney Adam Lawyer ng saan ba siya? Texas. Hindi. Ohio ba yan? Wherever. Utah. Utah. At dito, tatlo naman, dalawa ng anak niya. Dalawa si Adam Jr. at saka si Abraham, si Abe. Mukhang magandang lahi niyan. Ang gwapo ni Abe. Napagwapo talaga. Si Abraham. Oo, si Abraham, nagpastor eh. Nagpastor yan, parang 70 Adventist, ganyan. Tapos, may dalawa siya special child. Si Mazen. Si Mazen at saka si Adam Jr. Dalawang special child ni Melanie. Ang hirap yata. Kaya yun yung naging advocacy ni Miss Michelle D nung reign niya bilang Miss Universe, no? And dito natin nakita na ang pamilya niya, despite of all the trials na nangyari, meron silang nabibigay na tama para sa kanilang mga anak. At saka si Melanie, as a mother, she's really hands-on mom, At saka talagang hindi yan pinababayaan mga anak niya. Si Manolito, anak niya kay Lito Lapid, stays in Las Vegas. Alam mo, siya to travel mga ilang hours para mapunta ng kanyang anak. Hindi yan nawawala sa komunikasyon sa mga bata. At saka she lives with her children. Diyos ko, si Mazen, I saw Mazen grow yung kasi si Hamid kasi, naging friend ko yun Tapos si Adam Lawyer naman, ito si Ining, akala ko naghiwalay sila ni Attorney Adam Lawyer. Sabi, naku, Jobs, naku, dimala ko siya, papapala ko ng annulment, chuchu. Tapos gulat ko sila pa rin. Ganyan na naman si Melanie. Pero, kumbaga, pag-visit lang siya, talagang vocal siya. Pero hindi na kinukwento sa iba. Maraming mga anecdote si Miss Melanie Marquez, di ba? Na, yung Melanism na hindi natin makakalimutan, di ba? Yes, totoo yun. Yung dalawang anak niya may mental problems. Pero sweet naman yung mga batang yan. Anyway, si Melanie, na-miss ko yan kasi ang dami anecdotes niyan. At saka mga kaibigan, ginagawa na tagang katatawanan si Melanie. May Melanism siya Yung isang dictionary talaga siya. Mga quotes niya ng mga mali-maling English niya. Pero, ang importante, naintindihan naman siya. Kung si Ann Curtis ay nahihirapang magtagalog, yung kay Miss Melanie baliktad naman. At ang sabi niya, nahihirapan daw siya magtagalog. Kaya ini-English niya. Diyos ko, parang kala mo, tama. Joke lang. Naalala ko dati, kapag nag-uusap kami yan sa phone, nililista ko yung mga mali niya katutuwaan na naman namin bilang magkaibigan, nililista ko. Pagkatapos na mag-uusap, i-review niyo. Ining, naka-12 ka ha. Pagkatapos, so, tulad niyan, sabi niya, one time, aliw na aliw ako sa kanya, tumawag sa akin ng umaga. Kapatid, sabi niya, pumunta ako ng Las Vegas. Sabi niya, nag-bus lang ako. Sabi niya, kasi punta ako sa Manuel. Sabi niya, na-decline naman yung... Sabi ko, binibilang ko yun. Kasi report ko sa kanya. Pero mga kaibigan, it's just for fun. Pero huwag naman yung seryosohin na parang sisiraan si Melanie. Hindi siya marunong tayo masyado mag-English. Ang importante dyan, nakakapag-communicate ka, nakaka-relate ka, naintindihan naman. At saka naitinatanggap niya, kahit nababash siya sa mga pagkakamali niya sa pag-i-English niya. Don't judge my brother because it's not a book. You're barking on the wrong dog. Parang nakakaloka, di ba? Marami talaga sining. Panalo yan. Kayo mga auditions, ano yung mga Melanism na naaalala nyo? Pwede kayo mag-comment ngayon pa lang, no? Pero alam mo, she's so lovable. She's so lovable. Alam mo, naloka ako dyan. One time, alam mo, matapang yan, black belter yan. Alam mo, minsan niyaya niya ako mag-disco noon sa isang posh. Disco, napaka-80s, no? 80s talaga. Late 80s. Dinali ako sa Euphoria yata, sa sikat na sa Makati. Tapos kaming dalawa lang. Tapos, may lumapit sa kanya lalaki. Sabi niya, can I buy a drink? Sabi ng lalaki sa kanya, type siya ng lalaki. Hindi siya nakilala yata na si Melanie siya, di ba? Ganda-ganda na sa kanya. Sabi, parang foreigner yata. Sabi niya, I'm sorry, but I have my own money to buy myself a drink.
Ganon. Taray, oo. Oo. Tapos may isa naman, kung nangungulit sa kanya. So, nag-CR lang ako. Oo. Nag-CR lang ako saglit. Pagbalik ko, nakipagtadyakan na siya doon sa isang lalaki doon. Nagkagulo na doon sa bar. Kasi nga, nilalandi siya. Ayaw niyang hinahawakan siya kasi hindi naman daw siya call girl. Tapos talagang kinukulit siya kasi nakainom na yung lalaki. Aba, nakapag-flying kick na siya doon. Ganun katapos si Melanie. She's not a call girl. Kaya, alam mo, masarap yung kasama. You'll enjoy her. Kasi wala siyang kaarte-arte. Siya ay may title, Supermodel of the Year, New York's Miss Face of the International. 80s, Miss International, actress, producer, wala. But she's first a mom. She's a for mother. children. Buti Hindi, na. namiss kita. I You love mentioned Miss you. Melanie, kaya inilagay ka namin ngayon sa aming episode because we know that a lot of Filipino women, or Filipino in particular, got an inspiration from you. Punta ka dito ha, mag-guest ka dito sa show namin, mag-usap tayo. Bless ha? Pag nag-guest ka, Miss Melanie, bibigyan ka namin ng Mamu Bebo! Bibigyan kita nito para lalo kang gumanda, ha? Dumadami na kayo na user nito at patuloy kayong mag-try. Mura lang po ito. You can try sa Lazada at sa Shopee at sa kanilang TikTok shop. Mamu Bebo. Minsan nga pa-raffle tayo dito. Oo nga, di ba? Gusto nyo ba na raffle? We can do that. We will talk to the owner of Mamu Bebo at Yes. magkakaroon tayo nito. No? Ito 4 na taon na kontata. Diba? So, pressure ng Mamu Bebo niya. diba? Joke. Mamu Bebo, maraming salamat. Thank you. Ayan! Yun. Ito na! Anong hinihintay nyo kay nanay? Mag-ingay! Of course, bago yan, I would like to invite everyone na abangan nyo po ang in-interview ako ni Romel Chican sa kanyang vlog na Congratulations. For my birthday, of course. Panoorin nyo po. Sana marami pong manood about sa aking kwento na aking buhay. If you wanted to know a little bit or more something about me, you can go watch yung parating na episode ng Romel Chica vlog. Excited na ako dyan. Excited na ako. I want to watch your life story. Wow! Di ba, Daddy Doc, Percival De Leon, manunod din si Daddy Doc at saka lahat ng boys ko dyan. Kay Lola Josafat, panoorin nyo po at lahat ng mga taga Pampanga. Ring Kapampangan na kaluguran tamo, ring Manalbe, kalupa kong Kapampangan na masusuporta, marakala salamat. At sa lahat ng mga pumunta sa aming grand reopening at sa aking birthday party ngayong araw na to, maraming salamat sa pagmamahal na ibinigay at ipinaramdam nyo sa akin. Ang sarap ng cake, may gas, biglaway talaga. Oo nga na, nandito, may icing ka pa dito. Oo, sarap talaga, I swear. Diretso na tayo na, nagko-comment na sila. Diretso na tayo sa... Blind item! Excited na si Grabe Pangkoy. na si Pangkoy. Lagi na lang. Wala akong natibang cake Tingnan na mamaya pagkatapos nito. Ayan, may natira pa dyan, nahingi mo kay Lay. Eto na. Yan. Ito na yung kwento. May sikat na singer during the 70s and 80s. Sikat yan. Talagang she brought honors to the country. Babae ito ha, babae. Babae ridig. Ito ba? Ay, joke lang. Okay. Hindi pa siya kulungan. Blind item to blind item. Eto na ngayon. Sikat na sikat siya. Pero for some reason, ay umalis siya papuntang ibang bansa. Doon mo siya na malagi, doon siya nagsishow, doon siya kasi actually she really made a name here during her time. Ngayon, every time she comes home, kasi kung saan man siyang bansa, like America, nagsishow siya doon. Show. Tapos pag uwi niya rito, one time kinuha ko para mag-guest sa concert ni Michael Pangilinan. Malaga ko pa si Michael sa Zirco. Diba, Zirco, laki naman. Siguro mga 800 seaters yun. Wow. Ang laki, Zirco. Napuno ko yun. Siyempre, Diba? Oo. magaling ako mabenta ng Of tickets course. before. Kangga naman ngayon. Now, pwede pa rin. Kaya pa. Ngayon, eto na, kinuha ko siyang guest. Puno yun. Tapos, eto naman, kasi may pagka-artist din talaga siya. May pagka-artist, maarte talaga siya. Maarte talaga siya. Sabi niya, may nagbulong na dapat daw ay grant ang entrance niya. Okay, grant ang entrance kasi makapagkaguluhan. Makapagkaguluhan kasi nga, matagal siya nawala. So, ang pagbabalik, di ba? Ang paghiganti sa entablado. So, ang ginawa niya, nakaayos siya. Pero nakatalukbong. Talukbong muna siya ng ano. Tapos, At tinakpan niya yung mukha niya. yung dito lang. Para hindi siya masyadong mapaan.
Tapos nakaabang lang siya sa sasakyan. Sabi niya, dumula siya. Tapos ang microphone, iaabot sa kanya doon sa may pinto. Sa may entrance. Para pagtawag yung pangalan Choreographed, niya. no? Para pagtawag yung pangalan niya, dito siya dadaan. Sikat. Tapos, doon siya, magtatanggal siya ng kanyang hood. Okay. So, ganun ginawa niya. Ladies and gentlemen! Sa may mga ano pa niya with the music. Oo. At saka mga Intro, may drum roll yan. may violin? Walang violin. Walang violin, okay. Oo. Lapit-lapit. Wala. Ano lang kami, grand piano. Okay, grand. Saka, Tito Butch Miraflor. Okay. Musical director. Ladies and gentlemen, at chuchu! Tinawag yung pangalan niya. Siyempre sabihin yung pangalan para ulitan na. Ladies and gentlemen, Miss Chenis Chen. Siyempre, blind item niya, no? Diba? Akala ko. Pasok siya. Tapos, simula ng kanta niya. Pagdating din sa may entrada dito sa may mga upuan, nagbagsak siya ng nagkatingin mga tao. Nakatingin mga tao sa kanya. Na-excite. Excited. Sino ba to? Sino to? Hindi sila kilala. Pagtanggal ng hood talaga. Ay, sorry. Wala tagang halos nakakilala sa kanya. Nakakaawa. Siguro may manaka-naka kasi siyempre mga kaidara namin. Oo. Sabi, ay si ano. Pero hindi yung magkakagulo. Marami ka pa. Naririnig ko pa nga eh. Iba, sino nga ba yan? Oo. At naririnig na yun kasi nasa audience siya. Oo, narinig niya ngayon. Oo. Naririnig din niya ngayon. Nanonood dyan eh. Nanonood dyan eh. Di ba, it really pays to stay home. Alam mo kapag mataga-kataga na wala sa showbiz, ganyan sa showbiz madali ka makalimutan. Kahit gaano pa kalaking pangalan ang nagawa mo at saka mga karangalan na Mabilis mo. kasi talaga ang mga bagay sa mundo natin. Yes, oo. Naawalan din ako because nasa isip niya, Sikat pa rin siya. doon ako naawa. Kumbaga, sana hindi na lang nila pinaparamdam na to this day ay nakaupo pa sila sa laurels nila. Dapat tanggapin nila sa sarili nila na medyo wala na sila. Lalo na kung umalis ka pansamantala. Hindi ka naman nakatagal na rito, nakatira dito. Ganun talaga. So yun, nakakatawa lang. Diba, in-expect niya pagkakaguluhan siya, tapos hindi pala siya kilala. Oo. Chloe daw. May nakikita ko na yun ng mga... Okay. Ayaw nga pala, hindi mo nabutan yan, ano? Hindi mo nga nabutan kasi 70s at 80s ito. Nanalo ito minsan sa isang singing contest sa Singapore. Oo. Ang pangalan niya na yung may V at saka apelyido na may V? Vivian Velez? Hindi. Siya si Vivian Velez ba yan? Oh my God. Award? Parang hindi naman. Ano pinagawin ko? Sorry. Kawawa na nga, oh! Hindi, pero siyempre, di ba? Sabihin mo tao. Kwento yun ng buhay niya na nangyari naman. Oo. Baka, And you were there. Baka ni-research nila yun, tapos sabihin lang, sino nga ba ito? Hindi pa rin nila kilala. Pero kilala ko siya bilang magaling talagang She's so good. a beautiful singer. She's so good. At saka artist talaga yun. In fairness to her, she's professional. Okay? Pero, yun na. Walaan nyo na lang, andun ang clue. Sa lahat ng mga Team OFW natin, Team Abroad, Team No Skip, Team Share, Team Pakulay, maraming salamat sa pagbibigay ng biyaya. Ay, napabili ka na yun sa mga. Exacto birthday ko, maraming salamat sa mga Team Pakulay. Of course, Tanggol. Team Tanggol, Team Replay, Team Balik sa Umpisa. and Team Otter Play with No Script. Yan. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo. Sa aming lahat. Oo. Lahat dito. Kasama sila Pangkoy, si Lay, si Chang, si Sofia, of course tayong dalawa. Yes, dahil ito po ang OOTD. Oras ng Opinyon Talakayan at diskusyon. with my nanay na nararamdaman ko na mahal kita, lalo na sa mga panahong birthday ko. Nanay Jobert Socaldito. Siyempre, lalo pag birthday mo, siyempre, lalo kitang minahal, lalo pa kitang mamahalin at mamahalin forever. Oh! Wow, I love that. Maganda. Oh. Yes, talaga na. Happy birthday in advance. Kaya, you take care. Yeah, salamat nanay. Thank you lang sa lahat ng ito, Nay. Let's just be positive. Kagaya ni Miss Ann Curtis, kagaya ni Miss Melanie Marquez. At si Alice Guo, Nay, kung hindi positibo ang pananaw niya, Nay, wala, wasak ka. Ang pagiging positibo palagi, I have one thing na palagi sinasabi ng tito, si Tito Leo. There's only one string that we can play every day. And that's what kind of attitude we will be sharing or we will be taking for a particular day. Pagiging positibo, kahit ang hirap-hirap na, kahit nahihirapan ka na, kahit hindi ka na naniniwala,
patuloy mo lang ilagay sa utak mo that you just have to be very positive. Kasi may purpose naman kung bakit tayo nabuhay dito sa mundo. Patuloy tayong maniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Alam mo, mahalaga sa atin, sa buhay natin, ang pagiging honest, no? In many, many ways. Diba? Alice, go, makinig ka. I've never heard of anything of your honesty in the interviews, in the Senate hearings and everything. Para bang, I don't know, may mga tao talaga na napapaniwala nila ang mga sarili nila sa kanilang mga kasinungalingan. Diba? And I don't know how to call them. Diba? They believe in their own lies. At saka kung if this serves, para bang these kinds of people will hurt my country. Diba? Huwag natin payagan. Huwag natin payagan. No more lies and tapusin na nila. Tapusin na. Kasi kawawa ang mga ating mga sunod na henerasyon sa mga pangyayari ito. Ha? Thank you so much. Ha? You take care. Maraming salamat. Romel Chica Vlog, antay lang po tayo. Maraming salamat, OTzans, sa inyong lahat, sa inyong pagmamahal. Sobra-sobra. Maraming salamat. We love you! Bye! Bye! Silang maghatid sa atin ng balita, kasama sina Jobert at Derek Chap. Sila